Mahal, asawa ko, ano sa tingin mo sa damit kong ito? Ang ganda ng asawa ko kahit ano pa ang suotin niya. Ikaw lang ang marunong magsabi niyan. Ito naman? Bakit? Dahil sa iyo, nawala sa akin ang aking anak. Magpakailanman na nawala si King King. Silly King King, ang kanyang liwanag ng buwan. Naroon ako sa emergency room noong araw na iyon. Ang aking anak, halos, nakuha mo na si King King pabalik, isang tawag mo lang pala ang kailangan. Sinaktan mo sila, at nawalan na sila ng pagkakataong magkita. Bakit mo ako tinawagan? Hinintay ko si King King ng 5 taon. 5 taon, may pagkakataon sana ako. Maaari ko siyang mahanap, dahil sa iyo, ngayon habang buhay. Hindi ko na siya makikita. Ang lahat ng ito, ikaw ang may sala. Hindi na kita tatawagan. Bumalik ka para pumirma. Hindi mo na ulit makikita si mama. Manahimik ka nga. Nagkunwari akong may sakit noon, para lang mapigilan ka. Sino ba ang mag-aakala na talagang magkakaroon ako ng hemorrhage sa utak? Kahit na ganoon pa man, hindi ka ba talaga makakapagpirma? Kung sakaling may mangyari sa akin, kahit pa makarating ang anak ko, ano pa ang magbabago sa resulta? Pero, si King King ay wala na. Nawala na siya at hindi na siya babalik pa. Niloko ninyo pala ako. Ibinigay ko sa iyo ang kumpanya ko. Inaalagaan ko kayo ng iyong ina. Ginagawa ko ang lahat ng aking makakaya. Bakit ninyo ako ginaganito? Dahil, kailangan namin ang kumpanya mo. Kung hindi, akala mo ba may karapatan ka na pumasok sa bahay ko? Sasabihin ko sa iyo, mula noon hanggang ngayon, isa lang ang manugang na tinatanggap ko. At iyon ay si King King. Pero ngayon, King King, hindi ka kailanman magiging manugang ko. Kasalanan mo ito. Dapat ka nang mamatay. Tama. Kung hindi dahil sa pera mo, paano ko magagawa na makipaghiwalay kay King King sa loob ng 5 taong ito? At bawat araw na kasama kita, nandiri ako at parang susuka. Lalabanan na kita. Wala ni isang araw na hindi ko inasam na sana'y magbalik siya. Iniisip ko pa rin siya kahit sa panaginip. Ngayon, wala na kaming pag-asa. Wala nang pag-asa sa amin. Dapat kang mamatay. Hahaha. Hinintay ko si King King ng 5 taon. 5 taon. Buhay pa rin ako. Hulyo 3. Ako. Muli akong nabuhay. Abangan ang susunod na kabanata. Hulyo 3. Ako. Muli akong nabuhay. Ito ang araw na iyon. Para hindi ko malaman, ginawa ng biyenan ko. Hinabol ng asawa ko si King King. Nagkunwaring may sakit para makapasok sa ospital. Mrs., may pupuntahan lang ako saglit. Alagaan mo ang nanay natin. Noong nakaraang buhay, balak ko na sanang tanungin kung saan siya pupunta. Nagkunwaring may sakit ang biyenan ko ng mga oras na iyon. Maliban na lang kung may mangyaring di inaasahan. Sisimulan na niya. Aray, manugang. Aray, aray. Hindi na kaya. Tunay nga pala. Katulad din ng nakaraan. Hindi na kaya. Nanay, ayos ka lang ba? Hisha, hindi na kaya. Dalhin na natin si nanay sa ospital. Opo. Nay, huwag kayong mag-alala. Ihahatid ko na po kayo sa ospital. Huwag po kayong susuko. Noong nakaraang buhay, masyado akong nag-alala. Kaya si Zhao Kuifeng, napakasama ng pag-arte mo. Hindi man lang nahalata. Sa buhay na ito, hindi ko lang kukunin ang lahat ng sa akin. Panonoorin ko pa kayong unti-unting mahulog sa kapahamakan. Empire Building, Gusali, Kobayashi, ganito ba? Hindi niya tayo mapapansin. Huwag kang mag-alala. Hindi niya tayo mapapansin. Naku, umayag kayo. Ibigay mo sa akin ang 500,000 piso. Aray, huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, malaki ang naitulong mo sa amin. At saka, ikaw at ang anak ko ay lumaki. Na magkasama, hindi kita pwedeng mawala. Mabuti naman. Mauuna na ako, para hindi niya ako mahalata. Akwan. Doktor, kumusta na po ang mama ko? Delikado po ang kalagayan ng pasyente. Dapat kang laging nasa tabi niya. Huwag kang aalis, para maiwasan ang anumang hindi inaasahang pangyayari. CJ, naiintindihan ko na. Alaynan. Sa nakaraang buhay, sila si Bulin at ang mga kasama niya. Magkaisa kayo, para maniwala ako. Kung ganoon, sa buhay na ito, sasama ka rin sa kapahamakan. Nanay, kumain na tayo ng lugaw. Ayoko. Walang problema. Kung ganoon, uminom tayo ng sabaw ng manok. Ayoko. Kung ganoon, kumain tayo ng dalandan. Aray, ayoko. Aray. Halina kayo, tingnan ninyo. Nagkasakit ang biyanan. Pinakain lang naman ako ng manugang ko, ng mga pagkain ito.
Talagang sinadya niya yata. Napatayin ako. Ayoko na. Huwag kang mag-alala. Medyo sumasama lang ang loob ng biyenan ko. Umuwi na kayong lahat. Ayos lang. Nanay, umalis na silang lahat kaya huwag ka nang magpanggap. Kakalis lang ng anak ko. Ganyan ka na ba talaga kasama? Sasabihin ko sa iyo, pag uwi ng anak ko, magsisisi ka. Ang anak mo, hindi na siya makakabalik. Na, ang anak mo, hindi na siya makakabalik. Ano ang sinasabi mo? Kung hindi ako nagkakamali, hinahanap niya ngayon, sa daan ni Likingking. Paano mo nalaman? Alam ko rin. Nagpapanggap ka lang na may sakit. Ang doktor na si Bulin, isa rin siya sa inyo. Kakaiba ba sa'yo? Kung paano ko nalaman, kahit malaman mo pa, ano naman, ang anak ko ay nagpunta nga para habulin si Kingking. Siya lang, ang karapat dapat maging manugang ko. Ganun ba? Maniniwala ka ba? Ang sakit mo, ay magiging totoo na? Tangsinsin. Nangahas kang sumpain ako. Tunay nga hindi ka mabuting tao. Pag uwi ng anak ko, agad kitang didiborsyo. Ni piso wala kang makukuha. 3:30 ng hapon. Naalala ko ang nakaraan kong buhay. Si Zhao Kuai-fen ay biglang nagkaroon ng stroke. Isang bigla ang pagdurugo sa utak. 10. 9. 8. 7. Ano nang ginagawa mo? 5. 4. 3. 2. Kina-curious ka ba? Kung paano ko nalaman? Dahil sa nakaraang buhay ko, pinatay na ninyo ako, nang minsan na. Tumawag kayo ng tulong. Malala na ang kalagayan ng biyenan ko. Doktor, tingnan niyo po. Mapanganib ang kalagayan ng pasyente. Kailangang operahan agad. Tawagan niyo kaagad si Zutao. Papirmahin natin siya. CJ. Tawag ba yan ni Ate Xingxing? Bakit hindi mo sinasagot? Paano kung may emergency siya? Huwag mo na siyang intindihin. Ngayon, ikaw lang ang sasamahan ko. Sa tingin ko, dapat mo nang sagutin. Paano kung may emergency na siya? Hello, asawa ko, nasaan ka? May sakit si mama at na ospital. Kailangan ng operasyon. Pumunta ka na sa ospital. Nang umalis ako, maayos naman si mama. Paano kaya nangyari na nagkasakit siya at na ospital? Huwag ka nang mag-ingay. Busy ako. Tatapos ko na to. Wala akong gagawin ngayon. Huwag mo na akong tawagan. Hay, ang lalaking yun, si Zutao. Ano ba nang ginagawa niya? Bakit niya binaba? Tawagan mo ulit. May regulasyon ang ospital. Ayaw niyang magpirma, kaya hindi matutuloy ang operasyon. Dali. 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 Sabi ko nga, busy ako. Huwag mo akong tawagan kung walang importante. Sunod-sunod ang tawag mo. Ano ba ang problema mo? Mahal, hindi na kaya ni mama. Hindi kita niloloko. Kamusta na ba ang kalusugan ni mama? Hindi ko alam. Kung sisirain mo ang mahalaga kong mga plano, pag uwi ko, papatayin kita sa palo. Suntukin mo pa. Suntok. Suntok. Isang beses ko pa itong babalaan. Huwag mo na akong tawagan. Kung guguluhin mo ulit ako, pag uwi ko, ipapatay ko ang buong pamilya mo. Abangan ang susunod na kabanata. Chiwu, binabaan niya ang tawag ko. Buwisit, ano ba nang ginagawa ng gagong yon? Ang medical certificate ng pagpapanggap niya may sakit ay ako ang nagbigay. Kung hindi pupunta si Zutao para pumirma, at may mangyaring masama, ako rin ay mapapanagot. Ano ang gagawin ko? Pagmamakaawa ko po sa inyo. Pakibalik na po ang aking asawa, para makapagpirma. Napakabuti sa akin ang aking biyenan. Hindi ko kayang hayaang mawala na lang siya. CJ, tatawagan ko na siya ngayon. Tawagan ko na ngayon. Hello, Zutao. Malubha ang sakit ng tita mo. Umuwi ka na agad para makapagpirma ka. Mahuhuli na kung magtatagal ka pa. Kuya, sobra na yan ah. Ang pagpapanggap ni mama na may sakit. Sa harap ni Tang Xingxing, kunwari ka na lang. Sa akin ka pa nagpapanggap, huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng lahat, yung 500,000 yun, hindi ka namin malilimutan. Zutao, hindi ako nagbibiro sa iyo. Ang mama mo ay talagang hindi na kaya. Bumalik ka na at magpirma ka na. Wulin, tama na. Gusto mo pa bang makuha ang perang yon? Malakas pa naman ang katawan ng mama ko. At saka, kung sakaling may mangyari sa kanyang kalusugan, anong kinakatakot mo pa kung nandito ka naman? Binabaan niya. Are. Zutao, gusto mo ba akong patayin? Kumusta na si Ichiwu? Binabaan niya ang tawag. Ano? Nawala ng koneksyon. Paano na ito? Lalong lumalala ang kalagayan ng pasyente. Kailangang operahan agad. Dali.
Ihatid na siya sa emergency room. Maging handa na sa operasyon anumang oras. Ikaw, patuloy na kontakin si Zutao. May alituntunin ang ospital. Na walang pirma ng kamag-anak, ay hindi maaaring magsagawa ng operasyon ang ospital. Alam mo ba, tumawag ka na. Zutao, nang nakaraang buhay, ganito rin ang oras. Binlock mo ako. Lahat ng paraan para makipag-ugnayan. Ginawa ko ang lahat ng paraan para mapabalik ka at pumirma. Pero sa huli, umalis ng bansa si Lee King. Ako ang naging dahilan ng lahat ng ito, sa buhay na ito. Hindi na kita pipigilan. Habulin ang iyong liwanag ng buwan, pero ang pagkamatay ng nanay mo, ikaw ang may kagagawan. Wu, kumusta na? Nakausap mo na ba? Binablock na ako ni Wu. Lahat ng paraan ng pakikipag-ugnayan. Ako, talagang hindi ko na alam ang gagawin ko. Ano? Tapos na. Zutao, malapit nang mamatay ang nanay mo. Ano ba talaga ang gagawin mo? Talaga bang gusto mo akong patayin? Wu, kumusta na ang nanay ko? Wu, pagmamakaawa ko po sa inyo. Operahan niyo na po sana ang nanay ko. Pagmamakaawa ko po. Hindi. Wu, lumalala na ang mga palatandaan ng buhay ng pasyente. Humahina na ng gusto, hindi na siya masasagi pa. Ano? Paano nangyari ito? Dali, hanapin agad ang direktor. Bilisan mo. Nanay. Ginang, pakikiramay po. Kumusta? Ang hirap siguro ng ganitong pakiramdam, ano? Gusto ko rin naman kayong iligtas Pero ang anak ninyo, ayaw. Wala siyang pakialam kung mamatay kayo o hindi. Sunod-sunod ang tawag ko sa kanya sa telepono. Abala siya sa paghabol kay Lee King. Wala na rin akong magagawa. Huwag kang mag-alala. Hindi pa tapos. Simula pa lang ito. Gamit ang dokumentong ito. Ang mga bagay na akin. Kukunin ko ang lahat. Dr. Wu, ang aking ina. Ano ang nangyari sa kanya? Ano? Ano ang gagawin ko? Kung malaman ng ospital, tapos na ang buhay ko. Anak, pinaalis ko na si Tang Sinsing. Handa na po ang lahat dito. Dalhin mo na po si King pauwi. Handa po akong sorpresa para sa inyo. Zutao, sana makita mo itong mensahe. Pagbalik ninyo ni Lee King. Ano kaya ang magiging reaksyon mo sa bibig ng nanay mo? Ano kaya ang magiging reaksyon mo? Hipag ko. Bakit ka biglang nawala? Kung mawawala ka, hindi na rin ako mabubuhay. Anong gagawin ko? Hindi, mas mabuti pang tumakas na lang ako. Parating na ang direktor. Kung malaman niya na may kinalaman ako sa bagay na ito, tiyak na mapapahamak ako habang buhay sa pagtapak ng makinang panahe. Wu. May problema po ba? 3 araw na ang lumipas. Maghahanda ako ng libing para sa aking biyenan. Ikaw po ang doktor ng aking biyenan. At kaibigan din ng aking asawa simula pagkabata. Magsama. Wala ang aking asawa. Kaya sana po ay mapuntahan ninyo. At silipin siya. Hindi. Ako. Anong nangyari, Wu? Pero ang ba hindi komportable? O kaya, may tinatago ka ba sa akin? Wala. Sige, huwag kang mag-alala. Pupunta po ako roon sa oras na iyon. Maraming salamat po, Wu. Pagkatapos ng 3 araw, magsisimula na ang magandang palabas. Zutao, maghanda ka na sa pagsisisi habang buhay. Abangan ang susunod na kabanata. Pinangako mo sa akin, King. Huwag ka nang umalis, pwede ba? Magsasama tayo habang buhay. May asawa ka na. Imposible tayo. King, hindi ko naman talaga gusto si Tang Sinsing. 5 taon na kaming kasal niya. Araw-araw akong nasusuka. Ayoko nang mabuhay, kasama ang isang taong ayaw ko. Zutao, ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos, paalisin ni Mama si Tang Sinsing. Magpapakasal na tayo agad. Maganda at magarang pakakasalan kita. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon, pwede ba? Pumayag ka na. King, teka lang. Sasabihin ko ang magandang balitang ito. Sa nanay ko. Ang ganda. Ang saya-saya ko. Ano bang nangyari? Nag-text si Mama. Sabi niya, pinaalis na niya si Tang Sinsing. Tutu. Magkasama na tayo habang buhay. Umuwi na tayo ngayon. Isang bagay na dapat ikatuwa ito. Hindi lang ako magpapaputok ng mga paputok sa daan. Magpapa-eskolta pa ako. Magpapatugtog pa tayo ng mga tambol at gong para ipagdiwang ng gusto.
Anak, gising na. Aray, anak. Sing-sing. Magpakatatag ka na lang. Ang iyong biyanan. Ayaw ka rin naman makita na ganyan. Alam ko po, tita. Huwag niyo po akong alalahanin. Nasaan na ba ang walang iyang si Zutao? Namatay na ang kanyang ina, tapos hindi man lang siya makita. Hindi ko rin siya matawagan. Talaga ngang. Hayop talaga siya. Akala ko dati, maayos siyang tao. Hindi ko akalain na ganito pala siya. Hayop talaga, mga mahal kong kamag-anak. Huwag na ninyong sabihin yan. Sigurado akong may pinagkakaabalahan ang asawa ko. Naniniwala ako sa kanya. Babalik din siya. Tingnan mo, Sin-Sin. Gabi na rin. Matagal na rin nawala si tita. Kaya dapat na nating ilibing na si tita. Para lang sumaya si tita sa langit. Sin-Sin. Kahit dumating man o hindi yung walang kwentang Zutao na yun, ilibing na muna natin si Qifen. Huwag. Hindi. Bago pumanaw ang biyanan ko, paulit-ulit kong binabanggit ang aking asawa. Ihintayin ko ang pag-uwi ng aking asawa para makapagpaalam na ako sa aking biyanan. Hindi ko hahayaang ang aking asawa ay makaramdam ng panghihinayang kung si Zutao ang uwi at makakakita ng ganito sa ugali niya. Siguradong guguluhin ako nito. Pagdating ng oras sa ospital, malalaman talaga nila ang nangyari. Hindi pwede. Kailangan kong agapan to at tumakas. Sing-Sing, tingnan mo. Ang tagal na. Siguradong hindi na darating si Zuto. Tayo, dapat na nating ilibing agad ang tiyahin. Ah, makinig ka. Chi-Wu. Alam kong para sa biyanan ko ang iniisip mo. Pero hindi uwi ang asawa ko. Hindi ko siya ililibing. Ihintayin ko munang umuwi ang asawa ko. Ting, magsisimula na ang magandang palabas. Cloud Dash 20,022. Nanay, dinala ko na pauwi si King. Umalis na kayo. Tita, tito, at tita, nandito pala kayong lahat. Ang nanay ko naman talaga. Hindi pa nga kami nakakarating ni King. Tinawagan na ninyo agad kami para magdiwang. Sige, okay lang. Simulan na natin agad. Magandang araw po ito. Ang mga bagay na nasa isip ay magkakatotoo. Palakpakan. Oy, mga tiyahin at tiyuhin ko. Nasaan si Mama? Tang Sin-Sin, anong ginagawa mo rito? Nasaan si Mama? Asawa ko. Sa wakas, nakauwi ka na rin. Mama, umalis na si Mama. Ano nang sabi mo? Abangan ang susunod na kabanata. Ipaliwanag ninyo sa akin ng maayos. Anong ginagawa ninyo? Asawa ko. Tunay ngang pumanaw na si Mama. Libo ng Mama ito. Ang kapal ng mukha mo. Pare, makinig ka sa akin. Mas mabuting magpaliwanag ka ng maayos sa akin. Mahal, hindi kita niloko. Totoo pong namatay na si Mama. Libo ng Mama ito. Hanggang sa huling sandali si Mama, iniisip kita ng iniisip. Magmano ka na sa nanay. Ang kapal ng mukha mo. Buhay na buhay ang nanay ko. Nag-text pa nga siya sa akin. Sabi niya may sorpresa siya para sa akin. Paano naman siya mamamatay? Ikaw ang nagsisinungaling. Gamitin mo yan para manggulo. Papatayin kita. Zutao, anong ginagawa mo? Tumigil ka na. Patay na ang nanay mo. Hindi ka man lang magdadalamhati. Okay lang din. Nagpapatugtog ka pa ng mga tambol at gong. At kumakanta para magdiwang. Ngayon gusto mo pang saktan si Sing-Sing. Hayop ka talaga. Ate, tito at tita, huwag niyo akong pigilan. Mukhang nangangati na ang balat niya. Ngayon, dapat ko talaga siyang pagsabihan ng husto. Buksan mo ang mga mata mo at tignan mong mabuti. Ang nanay mo. Totoo ngang namatay siya. Impossible. Niloko ninyo ako. Bakit naman namin kayo lolokohin? Ano man ang gawin namin, hindi ko rin naman gagawing biro ang ganitong bagay. Sa iyo, mga mahal kong kamag-anak, hindi mabuting tao si Tang Sing-Sing. Iyak na kayo ay, nilinlang ni Tang Sing-Sing. Huwag na ninyong pakialaman ang bagay na ito. Asawa ko, kung hindi ka naniniwala, pwede mong tanungin si Qiwu. Siya ang doktor ng nanay mo. Tama. Pare, sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ba talaga ang nangyari sa nanay ko? Ang nanay mo, anong nangyari sa kanya? Magsalita ka naman, patay na siya. Nangangarap ka. Ang mama mo ang dapat mamatay. Sana mawala na kayong lahat. Zutao, uminom ka ba ng lason para sa daga? Anong nangyayari sa iyo? Tinuring kitang kapatid, pero ako'y tinuring mong tanga. Ngayon, kung hindi ka magpaliwanag ng maayos, gagawin ko ang lugar na ito, na iyong libingan. Aalis na ako. Zutao, hayop ka. Akala mo ba madali mo akong mapagtripan? Ako Libingan ito ni Qifen. Nag-aaway kayong dalawa. Anong klaseng itsura iyan? Bitawan mo ako. Tumayo ka. Zutao. Qiwu. Huwag na kayong magsuntukan. Zutao. Nababaliw ka na ba? Papatayin kita.
Buhay na buhay ang nanay ko. Ikaw ang nagpapagunita ng libing niya. Sumusumpa ka sa kanya. Anong nangyayari sa iyo? Sinabi ko na, patay na ang nanay mo. Hay, hindi ka naniniwala. Pwede mong tanungin si Tang Xingxing. Tanungin mo siya. Tang Xingxing, ikaw din. Sabihin mo ng malinaw. Papatayin kita. Asawa ko. Nanay. Wala na nga talaga si nanay. Manahimik ka nga, malusog naman si nanay. Paano naman siya mamamatay? Naiintindihan ko na. Kayo talaga. Nagsabuatan kayong niloko ako. At Xingxing, paano ninyo nagawa sa akin ito? Buhay ito ng tao ang pinag-usapan. Paano ninyo nagawang pagtripan? Ang isang bagay na ganito. Ikaw ba? Siya si King King. Niligawan ko na siya. Sa susunod na buwan, magpapakasal na kami. Abangan ang susunod na kabanata. Sa susunod na buwan, magpapakasal na kami. Siya ang iyong unang pag-ibig. Li King King. Tama, Tang Xingxing. Maghiwalay na tayo. Asawa ko. Kakamatay lang ng nanay ko. At gusto mo nang makipaghiwalay sa akin. Ginagawa mo ba yan? Makakonsensya ka ba sa iyong yumaong ina? Zhou Tao, kapapasok lang ng iyong ina. Hindi ka pa umuwi. At kahit man lang nagdadalamhati ka sana. Pero naglakas loob ka pa na magdala ng isang babae. Ano ba ang tingin mo kay Xingxing? Si Xingxing ay nagpakapagod para sa libing ng iyong ina. Nag-asikaso ng lahat. Nakita namin lahat yan. Paano mo nagawa ito? Ang pamilya namin ay wala ng anak na tulad mo. Nakikita ka ng iyong ina sa langit. Hindi rin pwedeng mamatay ang nanay ko. Manahimik na kayong lahat. Kung sino man ang mga haspang magsalita na namatay ang nanay ko, wala akong pakialam kung sino kayo. Mga kamag-anak ko man kayo. Hindi ako magiging magalang sa inyo. Asawa ko. Alam kong mahirap tanggapin para sa iyo. Pero katotohanan ito. Wala na ang mama mo. Magpakatatag ka na lang. Yun. Hayop ka, ano nang gagawin mo? Paulit-ulit ninyong sinasabi. Sabi ko, patay na ang nanay ko. Okay, sisirain ko ang burol na ito ngayon. Tingnan natin kung ano pa ang sasabihin ninyo. Huwag. Huwag. Parurusahan kayo ng langit, asawa ko. Ganyan ka ba? Mamamatay na ako. Wala akong pakialam. Layas kayo. Lahat. Tawag, layas kayo. Lahat. Layas. Are. Kasalanan ko ito. Hay naku, ang sama-sama mo naman. Malas naman ni Aling Kuai-fen na nagkaanak ng isang tulad mo. Para bang sinumpa na siya ng 8 henerasyon. Pati pagkamatay ay hindi niya mapayapa. Hindi pwede. Asawa ko, huwag mong sirain yan. Ibigay mo sa akin, dahil tinanggalin niyo ang sumpa sa nanay ko. Sisirain ko talaga ito ngayon. Zhou Tao, kung sisirain mo talaga, ang abo ng nanay mo. Mas masahol ka pa sa hayop. Iwanan mo na lang dyan ang abo ng nanay mo. May oras ka pa para magbago ng isip. Gusto pa ba ninyong makipag-isa sa babaeng ito? Para lokohin ako. Sisirain ko ang lahat. Tingnan natin kung ano ang kaya ninyong gawin sa akin. Bahay kainan. Nanay, ako ang may kasalanan sa iyo. Hindi ko napangalagaan. Ang abo mo. Tang Xingxing, anong ginagawa mo? Huwag mong akalaing hindi ko alam. Ang ginagawa mong palabas na ito, para lang, ayaw mong makipagdiborsyo sa akin. Pagpapanggap. Ang pag-arte mo, ay para lang hindi makipagdiborsyo sa akin. At Xingxing, alam kong may kasalanan ako sa iyo. Pero, hindi mo naman kailangang gawin ito, di ba? Ako at si Zhou Tao. Kunay kaming nagmamahalan. Pagbigyan mo na kami. Bukod pa, ang ginawa mo sa tiyahin. Kapag kumalat yan, pagtatawanan lang tayo ng iba. Hayop. Hayop ka. Paano magkakaroon si Tagalog ng isang anak na tulad mo? Umalis ka na. Huwag mo nang sabihing magkakilala tayo. Ang libing ni Tagalog, kami na ang bahala. Kawawa naman si Tagalog, nagpakahirap siya sa buong buhay niya. Namatay na ang anak ko. Ganito pa ang pakikitungo ninyo. Sobra na kayo. Nagkukunwari pa kayo. Maniwala kayo o hindi, susunugin ko ang lahat ng ito, ng apoy. Tingnan natin kung hanggang kailan kayo magkukunwari. Hayaan ninyong sumpain ninyo ang aking ina. Tingnan ko kung magsasalita pa kayo. Lasiu, halos tapos na. Zhou Tao, susunod, para sa iyong mga ginawa. Magsisisi ka habang buhay. Sa ngayon lang muna ito. Kung may susunod pa, sisiguraduhin kong papatayin kita. King King, tara na, puntahan natin si Mama sa ospital. Zhou Tao, sigurado ka bang hindi ka manonood? May dadalhin ka pa ba? Ano pa ang gagawin mo? Wala na. Gusto ko lang ipakita sa iyo ang isang bagay. Anong bagay?
Di pa tapos. Ito, ano ito? Pahibik ng iyong ina. Hindi ito possible. Tangsinsin, nanglilinlang ka ba sa akin? Asawa, paano ko ka makakatulog? Tama ito. May sagma sa itaas na pinagtibay ng ospital. Kung di mo ito believe, dito lang si Bulin. Siya ang principal na doktor ni inay. Maaari kang tanungin siya. I-explain mo ito sa akin ng maayos. Ano ba talaga ang nangyari? Pwedeng makulit sa akin. Kung gusto kong patayin ka. Nagpapahiwatig ka na mas magagaya ka sa akin ba? Ako. Iniwan ko ang aking ina sa iyo. Paano siya namatay? Ano ang gagawin mo para sa kanya? Yung tiwala ko sa iyo ba? Anong pakialam ko dyan? Estang ina mo. Ikaw lang ang may kasalanan. Ikaw ang pumatay sa nanay mo. Ang mga sinasabi mo ay kalokohan. Paano ko naman masasaktan ang nanay ko? Noong araw na iyon sa ospital, tinawagan ka namin ng ilang beses. Sinabi na namin sa iyo na pumirma ka, pero ayaw mong bumalik. Dahil hindi ka pumirma agad, kaya namatay ang nanay mo. Sinasabi mo pang hindi dahil sa iyo. Impossible. Siguradong nag-iwas ka sa responsibilidad. Sasampahan kita ng kaso. Sige na, bata, dahil wala kang awa. Huwag kang magalit kung wala akong pagkakaibigan. Hindi pa tapos. Ikaw at ang nanay mo, nagtulungan para magtanghal. Ang nanay mo ay nagkunwaring may sakit. Hindi ba't para maantala si Tangsinsin? Para makasunod ka, kay Likingking, ay, nangako ka pa, nabibigyan mo ako ng 500, para samahan kita, na mag-arte. Nakalimutan mo na ba ito? Sa huli, nasa ospital ang nanay mo. Talagang may pagdurugo sa utak. Kailangan ng pirma mo. Ilang beses na kitang tinawagan. Mamatay ka na, pero ayaw mong bumalik. Dahil hindi ka agad pumirma. Dahil dito namatay ang nanay mo. At sinabi mo na hindi ka ang may responsibilidad sa pagmamatay ng inyong nanay. At may galit pa kang kausapin sa akin. Kaya, noong araw na iyon, sinabi ninyo, ay totoo lahat. Hindi kayo nagsalita ng walang asal. Bakit kita lolokohin? Akala mo ba bobo ako? Gusto mo bang magpakasala sa loob ng buhay? Asawa, totoo ba ang sinabi niya? Nagkaisa kayo, para lokohin ako. Para lang masundan siya. Sama-sama tayong 5 taon. Ginawa ko ang lahat, para alagaan ka at si mama. Ibinigay ko sa iyo ang kumpanya. Ngunit dahil sa kanya, nagsabwatan kayo ni mama para lokohin ako. Ako, ayaw ko nang mabuhay. Sinsin. Huwag kang ganyan. Pangalawang tiyo, tita. Ako, hindi ko na kayang mabuhay. Ikaw, walang hiya. Ako, Sinsin, nakakasakit sa puso na mabubuti sa inyo. Ngunit, mahalaga sa inyo ang babae na ito. At nagkaisa kayo upang humanda sa akin. Wala kayong dignity. Ikaw ang asawa ko. Nagkakaintindi kang mag-sign. Bakit hindi mo siya sign? 3 pang bahagi. Kami ay kasama ng 5 taon. Mayroon bang kasanatala sa atin? Wala kayong kasanatala? Tama ka, hindi tama. Binibini si Sinsin siya para sa 5 taon. Walang ani ang papel. Walang isa. Si Sinsin, tama kang nasaktan. Ikaw ay isang buwaya. Tama si Sinsin na siyang may mga wika. Lalo ka pa sa kanya. Ako ito. Ako ang pumatay sa nanay ko. Nanay. Patawad. Hindi matuwid ang anak. Huwag. Sinsin, may malubhang sakit ang tita. Sa sitwasyon na ito, kailangan mo akong hayupin na bumalik si tao para mag-sign. Binitiwan mo ako. Alam ko ito, papayagin ko. Pero, ang ina ni tao, hindi man lang siya nakakita ng huli niyang mukha. Ang ginawa mo ay magdadala sa kanya sa isang buhay ng pagsisisi. Talagang napakahirap ng puso mo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana nangyari ang ganito. Ting, ikaw na si Fox Spirit. Mayroon pa kang galang na magsalita. Bumagsak ka. Dito ka hindi malaganap. Kung hindi ito sa isang gusali ng pagpamalas, hindi kita ililipad sa mga butas ng daan. Ikaw, umuwas ka. Bilog na asong babae. Zutao, huwag kang ganyan. Walang kasalanan sa iyo ang lahat ng ito. Bumangon ka. Ang tiya ay nasa langit. Hindi niya gustong makita ka. Ganito talaga. Anong ginagawa mo sa akin ng ganito? Ikaw ang binabawal ng mamayang aking inahing matay. Gugunita kita. Huwag pa itong natapos. Hiwaga kita, Shai Zutao. Sakit na sakit ako, kung hindi dahil sa paghabol sa'yo. Mamamatay ba ang nanay ko? Naghintay ako sa'yo ng 5 taon. Ganito na ba ang resulta? Babaeng masama, dapat ay kasama ng nanay ko. Sa kanyang libingan. Asawa, bitawan mo na ako. Ang pagpatay ay labag sa batas. Pinatay niya ang nanay ko. Patayin ko siya. Patayin ko siya. Itong si Likingking, hindi pwedeng mamatay ng ganito. Nasusubukan mo lang siya. Pangalawa ko'y, Dayang Big, huwag kayo mabigat sa aking asawa. Hindi na siya dapat maging lawless. Ayayaya. Zutao, naging galit ka na ba? Ibig mo pa bang patayin ang tao? Ang iyong sariling kasamaan.
Sino pa ang ibigay mo sa pagkawala? Huwag kang makasalanan sa akin. Gusto kong ipagpalit niya ang buhay ng aking ina. Zhou Tao, binitiwan mo ba ng isip? Dayo, ikaw ang sumira sa aking ina. Iiwanan kitang patay. Ikaw ay susunod sa aking ina sa likuran. Ikaw ay isang lalaking pag-asa ng langis. Ang aking inang namatay, ano ang kaugnayan mo dito? Hindi naman ako ang nag-iwan kang sundan sa akin. Ikaw ang nagsagawa tulad ng isang laman ng salam. Palagi mo akong pinipigilan. Ngayon may nangyari na. Ngayon sinisisi mo ako. Ano ba ako para sa'yo? Tumahimik ka. Kung hindi dahil sa'yo, gusto mong umalis ng bansa, bakit hindi mo ako sinagot ng mas maaga? Hindi ko kayang mag-sing para sa aking ina. Iiwan mo akong sumama sa pagkamatay ng aking ina. Huwag ninyong ihipak sa akin. Gusto kong patayin siya. Huwag kang ihip. Gusto mong patayin siya, tama? Ang balete ay dito. Kung may gusto kang patayin, pumunta ka lang. Ang pamilyang iyo ay ibang henerasyon. Iyong iisa lamang ang lalaking anak mo. May anak ka na ba? May galing kang magamit para patayin. Upang magsusunod sa pamilyang iyo. Bumagso. Ang sinsabi mo? Iniutos kita. Bumagsay. Ikaw ang sumikat sa aking pagbalik. Ngayon, binubuksan mo ulit ako. Anong kahulugan ng ganito? Ikaw ang pinatay ng aking ina. Ano pa mong iisipin? Zhou Tao, ikaw ay isang walang pagtitiis. Tumakbo ka na ba? Ina, sa sino mo ibibigay ang mga ito ngayon? Kapag kinakailangan ka ng ina mo, ano ang ginagawa mo? Zhou Tao, huwag na tayong mag-asawa. Paano? Mayroon bang problema? Tapos na ang paglalakbay mo. Hinubris mo rin ang pagpupugay. Kung hindi ka mag-divorce, ano pa ang gagawin mo? Nag-iisip akong, nagtipon ka sa akin. Hindi ko ito kahit kailan naisip. Naisip mo ba ito? Hindi na ito mahalaga. Ganito na lang. Pagod na ako. Sundan mo na ang iyong kaligayahan. Asawa, huwag kang umalis. Nanumpa ako. Hindi na ako muli. Ganito para sa'yo. Pakiusap, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Pakiusap. Isang lalaki na nanunumpa. Palaging ang pinakamababaw na biro sa mundong ito. Pinaka nakakatawang biro. Tindahan. Sinsin. Sige, bakit hindi? Ibigay mo sa kanya muli ang pagkakataon. Sige naman. Nakakaroon kayong 5 taong kasamahan bilang asawa. Sinsin. Huwag kang mag-alala. Sasabihan kita kung mayroong problema. Sige, di na siya magpapataw. Sinsin. Kung gagawa siya ulit ng mga bagay na nakasasakit sa iyo. Kami, ang unang hindi papayag. Siyempre, bibigyan ko siya ng pagkakataon. Pero malayo pa, ang mga bagay. CJ. Sa hinaharap, magandang pamumuhay tayo. Honey, huwag kang mag-alarm. Sa hinaharap, sigurado akong maganda kita. Magkatinahayang. Sa hinaharap, siyempre, aalagaan kita ng mabuti. Kailangan ko ring magmadali. Kung hindi, huli na ang lahat. Ay, ano nang ginagawa ninyo? Bitawan niyo ako. Hulin, di ba? Nakakuha kami ng ulat na nagbigay ka ng maling medical certificate na nagdulot ng pagkamatay ng pasyente, kaya't ikaw ay arestado ayon sa batas. Dalhin siya. Hindi ganito ang nangyari. Pakinggan ninyo akong magpaliwanag. Magkwentuhan tayo sa pulisya. Eh hindi. Zhou Tao, huwag kang matagal, ipaliwanag mo sila. Hindi ganun ang nangyari. Sabi mo na. Hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi mo. Kung makausap ko kayo, mga sundalo ng lawa, ang buktan ay malakas. Siya ang nangangailangan ng pagpapahamak sa buhay. Huwag kayong malambot, kailangan niyo siyang dalhin. Zhou Tao, ikaw ang mga alimango. Ikaw ay hindi magiging matapat sa huli. Dalhin. Hindi. Zhou Tao, tapos na siguro tayo. Asawa, kaya uwi na tayo. Asawa, sasagot lang ako sa tawag. Magpapatuloy na ang magandang palabas. Iyan, Tang, mag-ready na tayo. Susunod ang hulili. Paano kaya ito ang numero ng aking ina? Bakit pa hindi na siya nabubuhay? Anong nangyari dito? Sino ka ba? Ako ang inang mong siya. Hindi ka makakakita, nanay ko na ang namatay. Ang ospital ay nagbigay ng sertifikado ng kamatayan sa kanya. Ang katawan niya ay natunaw na. Paano ka posible na maging inyong nanay? Hindi ko alam kung ano ka. Anumang demonyo ka man. Huwag kang magpaliwanag ng kamatayan ng aking nanay. Bilang isang kahingkahan, walang silbi ang pakikipag-ugnayan natin. Anak, talagang iyong ina ko. Anong paraan mo pang prove? Iyong birthday ay ika-negatibo 1 ng Setyembre. May isang pinya na birthmark sa iyot gitna. Gustong-gustong mo ang sweet and sour pork ribs. Noong ka-6 na kaarawan mo, nagkaroon ka ng malubhang sakit. Hindi ka nag-iisa. Ikaw ka ba talaga ang inyong nanay? Hindi ka ba namamatay na? Bakit ka pa rin nabubuhay? Anong kaibahan ba ng salita mo, anak? Nag-aaway ka ba sa inyong nanay? Hindi nanay.
Tumanggap ng biglang mangyari ang bagay na ito. Hindi ko agad naisip. Ano bang nangyayari dito? Ganyan ang ginawa ng nanay. Siyempre para makuha ng buo. Ang kumpanya ni Tang Singsing. Tandaan mo, anak, naglalaro ang nanay. Kailangan mo akong samahan sa laro na ito. Siksayang, lahat ng mga pagsisikap ay nawala na. CJ, ano ang gusto mong ipagawa sa akin? Una, kailangan mong hanapin ang isang abogado na si Wang Feng. Tutulungan ka niya. Sa unahan, ang mga panguna ng kumpanya ay nakakonvise na ng aking salita. Kailangan mong magkaisa sa kanila upang maiba-iba ang Tang Singsing. Tandaan ang pinakamahalagang punto. Kailangan mong matagpuan ang Tang Singsing. Huwag ka nang maging masama sa kanya. Wala problema. Huwag kang mag-alala, mama. Mabait na anak. Sige, una na ako. Baka magkaalaman pa. Hindi patay ang mama ko. Kung ganoon, Tang Singsing. Huwag kang magalit kung hindi ako magiging magalang. Abogado Wang. Pumunta at handa ka na. Huwag kang mag-alala, Miss Tang. Hindi tapos. Zhou Tao, iyo kong kalmuros, nag-aalok kang palayain ako. Kung hindi ko nakita na mayroon kang ilang mga amoy na pera, babalik ba ako mula sa ibang bansa? King King, nandito ako para hanapin ka. Ting, tama nga, itong ATN, hindi ka makakalayo sa akin. Bakit mo ako hinahanap? Hindi ba't sinabi mong umalis ako? Ay, huwag ka nang magalit. Alam ko, nagkamali ako. Tingnan mo, ito ang kwintas na nagkakahalaga ng 8,800. Bumili ako nito para makabawi sa iyo. Huwag kang mag-isip na ganito. Maaari kitang patawarin. Bakit mo ako binigyan ng kwintas? Nasaktan mo ang puso ko. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Sana, bundok. Ay naku, pakinggan mo naman ang paliwanag ko. Sa totoo lang, ang nanay ko, hindi dead na ang inyong nanay. Hindi dead na ang inyong nanay. Tama, kami lang tumatangi dito. Gusto kong tangkapan ang lahat ng ari-arian ng si Tang Singsing sa kumpanya. Kapag nangyari na yon, ipagpalit ko siya. Ikaw ang asawa ko. Sa buong buhay ko, ayaw kong iba pa kundi ka. Ito na lang ang sapat. Ngunit hindi pa sapat yan. Hindi ako makakatulog kung bigyan mo lang ako ng suot na necklace. Ginagawa ko pang mag-require ng pinakabagong modelo. Own the fruit. At sige, G na baga mo pa. Bili, bili, bili. Para saan ka gustong bilhin? Ako ay babili ito para sa iyo. Susundin ang talata. Ang inyong nanay ay nakapagbigay na ng lahat ng detalye. Sa bagay na ito, hindi ito mahirap gawin. Ngunit ang kontratang ito, kailangan mong isignature. Ano ito? Ito ay para maiwasan ang hindi inaasahang pangyayari. Ang dalawang kasunduang ito ay makasisiguro na ikaw sa kumpanya. Lahat ng bahagi ay hindi mawawala sa iyong asawa. Ito ay protektado ng batas. Tama ba ito? Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Hindi ka pa rin nagtitiwala sa iyong ina? Mayroon na akong dokumentong ito na pag-aari ko. Kukunin ko lahat ito. Oh, tama nga. Kailangan mo pa ng isang gwarantor. Kailangan mong hatiin ang iyong bahagi ng kumpanya sa dalawang bahagi. Ngunit saan makikita ko ngayon ang isang guro ng bautismo? Ang atin na ito ay maaari rin. Maaari akong isiglas ang kontrata na ito, ang kalahating bahagi ng ari-arian ni Zhou Tao. Kontinuado. Anong ibig mong sabihin? Bastos ka bang bilihin kita ng aking bahagi? Nagsasabi kang gusto ka sa akin. Lahat ng mga iyan, patay na. Sige, papayag ka na. Hindi. Paano ko ba maaaring mag-alala tungkol dito? Isulat tayo ngayon mismo. Pasa. Dito. Susunod na kita kailangan mo nang magbigay sa akin ng mga bagay. Nagawasan mo ng labanan sa kumpanya mo. Isulat lahat ito sa notebook na ito. Tandaan, walang pagkakamali. Anong sanhi ng pag-isulat mo ngayon? Ang mga bagay na may sumagot kanina. Tama ba, walang kinalaman? Hindi ka ba makita ng mabuti? Kaya pumunta ka sa bahay mo. Sabi mo sa iyang inahan, tunay na. Hindi ko talaga kailangan ng gawain. Kung hindi ko pinangangalagaan ang aking relasyon sa inyong ina, hindi ko nangangailangan ng tulong. Bumili ka ng tulong sa iba. Susundin ang kulang ito. Buhay. O tama, yung kasunduan, pinulit mo na. Hindi na ako tutulong dito. Abogado Wang. Kalma ka. Tungkol sa problema ko, ayos lang, hindi na kailangan. Abogado Wang. Sa iligalig ng inyong nanay, pakiusap kong tulungan mo ako sa bagay na ito.
Ito lang ang aking maliit na pagsasalampagan ng puso. Kapag natapos na ang bagay na ito, marami pa akong ibibigay. Ha? Sige, sa iligalig ng inyong nanay. Sige, kikitaan kita. Ito na ang huling pagkikitaan ko sa iyo. Pear. Mag-start ka na. Wala nang problema, muna na ako silipin. Ipaglaban kita at Wang. Hindi na, may ibang gagawin pa ako. Mag-iisip ka ng maayos, Attorney Wang. King, sa hinaharap ang kumpanya ng Tang Xingxin ay, babae na tayo. May Attorney Wang, sigurado akong walang problema. Tama naman talaga. Ngunit, hindi mo ako tratuhin. Tulad ng pagtrato mo kay Tang Xingxin. Sa hinaharap, di ba? Paano naman mangyayari yon? Ikaw lang ang mahal ko. Sa oras na yon, ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng bahagi ng kumpanya. Napakabait mo. Sining, akademiko. Miss Tang. Patuloy lang. 7 na ito, maganda. Masarap kang gawin. Ito ang advance payment. Miss Tang, sige, susundin ko pa rin ang paghahanda ko. Hindi na maraming oras. Mag-enjoy ka ng mabuti ng iyong huling mga sandali. Ay. Anong nangyari? Sana ay nakita ko si Tang Xingxin. Tama ka bang makita niya ako? Hindi niya alam na nandito tayo. Hindi kailangan kong lumabas at tingnan. Mali ba ang nakita mo? Baka mali nga. Sobrang pagod na ako lately. Kapag nakuha ko na lahat ng shares, kailangan kong magpahinga ng mabuti. Maaaring simulan ang meeting ng maaga. Darating na ako. Ginoong Tang, bakit ka nandito? Bakit? Hindi ba ako pwedeng dumating? O kaya, nagtatago kayo sa akin, at may ginagawa, mga bagay na hindi alam ng iba. Tuloy pa rin. Ginoong Tang, talaga namang mahilig kang magbiro. Nga, Ginoong Tang, kami ay lubos na tapat sa iyo at sa kumpanya. Talagang tapat kami. Tapat kami. Bakit ko narinig? Nasa loob ng 5 taon ng kumpanya, kayo ay naging mga paborito ng asawa ko. Marami kayong natanggap na benepisyo, di ba? Ginoong Tang, ang biro nyo. Hindi nakakatawa. Tingnan mo ako, hindi. Kami nagluluwis. Basta sa meeting na ito, ang pinag-uusapan ay nagpapasya kung paano ilalaro kita. Tama ba? Ikaw, paano mo nalaman? Huwag mong alamin kung paano ko nalaman. Ngayon, nasa harapan ninyo, isa lamang ang daan, na lahat ay nasa panig ko. Kung hindi kayo magkakaroon ng magandang wakas. Alam mo, ano namang magagawa? Wala kang pagkakamali. Lahat kami ay sumusuporta kay Ginoong Zhu. Ano nang nangyari? Tama. Nang ibigay ng tatay mo ang kumpanya sa iyo. 5 taon ka nang hindi umuwi sa kumpanya. Ang posisyong ito, anong karapatan mo na magtanong? Pangalawa, sa ngayon, ilang aksyon lamang kaayon sa kabunuhan ng iyong ama. Tang Zong kita tawagin. Kung hindi ka tatawagin ngayon, anong klase ng tao ka? Ibig sabihin, binibigyan kayo ng pagkakataon. Pero wala ring silbi. Pakiusap, linawin mo. Hindi kami ang hindi nagbibigay sa inyo ng pagkakataon. Umabot na ang mga bagay sa puntong ito. Kahit na matuklasan mo, huli na ang lahat. Kung marunong kang makisama, ibigay mo na lang ang mga bahagi mo, para hindi na umabot sa labanan na walang panalo. Labanan na walang panalo. Pasensya na. Hindi kayo karapat-dapat. Abogadong Wang, pasok ka na. Patuloy sa susunod. Apong Tang, ito ang mga bagay na iniutos mo sa akin na ayusin. Dito sa loob, nakapaloob ng lahat ng mga taong narito. Nag-cash out sa pamamagitan ng kumpanya, at naindak ang interes ng kumpanya. Ano mang isa sa mga ito, patunguhan ng 10 taon ang kahatulan. Mga taong ito, tingnan natin ito. Sinusundan ko lang siya, ngunit nangangaka lang siya. Huwag kayong lahat, makasamantalahan niya. Tama, sinasamba lang niya kami. Tama ba, Abogado Wang? 2 taon na ang ikay nagbigay ng pangangailangan ng kumpanya, at nag-iwan ng mga benepisyo sa ibang kumpanya, batay sa batas at regulasyon. Ikaw at siya, kailangan manuhay ng 30 taon. Bagamat alam mo ito, ano pa bang maaari? Ilang ari-arian kang may-ari sa kumpanya? Tama, ano pa bang maaari kang gawin? Ba?
buksan ang mga mata ninyo. Tandaan na mabuti kung ano ang nakikita ninyo. Ano ang ito? Anong posibleng ito? Maari nang iligtas natin kayo ngayon? Susundin ito. Tang. Tama naman tayo, Tang. Mayroon ka bang tao? Dumalo sila sa police station. Tama naman tayo, Tang. Pakiusap, bigyan mo ako ng isang pagkakataon, Ginoong Tang. Sige lang. Nakapirma na. Gusto mong kunin ang lahat ng aming bahagi. Wala ka namang ibinabayad. Impossible. Kahit ipasok mo ako sa bilangguan, hindi ko maibigay sa iyo. Alam ninyong lahat. Ngunit may isang paalala sa inyo. Sa bagay na ito, hindi ito sobrang simpleng pagkakulong. Ako ang magtutulig sa inyo, sa aspeto ng batas, at sasabihan pa, na kailangan ninyong susundin ang 10 ng halaga, bayaran ang pinsala ng kumpanya. Sa oras na iyon, ang inyong pamilya ang sasagot, sa malaking utang na ito. Sa huli, maaaring mauwi ito sa pagkawasak ng pamilya. Hindi ito impossible. Pipirmahan ba o hindi? Sige, kayo ang bahala. Kasalukuyan. Nagawa mo na bang pag-isipan ito? Pirmahan mo. Dalhin sila pababa. Ginoong Tang, nagkamali kami. Patawarin mo kami. Ginoong Tang, Ginoong Tang. Ayos lang. Ngunit, kailangan kong tulungin ng mga kaibigan. Gusto kong sabihin kay Zhou na lahat ng mga ito ay suporta sa kanya. Para kumilos na, may kapangyarihan kailanman. Sobrang kapangyarihan sa company. Dong Zhuang. Bakit naman? Walang bakit. Huwag kang mag-alala, ibigay ko lang ang pahayag. Manager Zhou, mag-upo na kayo. Ang mga bagay na inihayag ko sa inyo ng una, paano nyo na nilalabas iyon? Manager Zhou, tumayo tayo sa iyo. Tutulungan kita na iwalay ang ari-arian ni Tang Xingxing. Tama, hindi namin siya gustong-gustong masyadong matagal na. Hindi siya nag-iisa sa kumpanya matagal na. Sige sa Presidente Zhou. Sige sa Presidente Zhou. Sige sa Presidente Zhou. Sige, dahil sinusuportahan niyo ako. Ako'y nangangako sa inyo. Pagkatapos ng tagumpay, hindi ko kayo malilimutan. Sige, naniniwala tayo. Nakasama si Ginoong Zhu, tiyak na lalago pa tayo. Kung ganoon, araw na ito nang susundin natin, ang pagkakataong gawing aktibong miyembro ng pamamahala. Tanggihan ang aksyon ng Tang Xingxing. Kaya't Manager Zhou, magpapahinga muna tayo rito. Tang Xingxing, ang kumpanya mo, malapit nang maging akin ito. Tuloy pa rin. Yung Ginoong Zhu, umalis na kami. Alam. Kapatid tao, bakit hindi natin ngayon tawagin si Tang Xingxing? Kaya lang alisin ang share niya ngayon, hindi kayang gawin. Ang babae na to ay mabilis sa isip. Bukas, huwag mali. Ito lang ang magiging resulta ay mas alerta siya. Anong mangyari kung mag-surprise siya? Hindi natin magagawa ang anong bagay man. Ang pinakamahusay na paraan ay sumama sa kanya nang di siya sasabihin. Ang ganda mo kaya, kuya. Huwag kang mag-alarm, King. Sige na makakuha ako ng aking bahagi sa kumpanya. Di ka magagawang hindi makakakuha ng bagay. Salamat, kuya. Babae, umuwi ka na? Handa na ang pagkain. Halina't kumain na tayo. Ang bait-bait mo sa akin, Mrs. Dati, hindi ko alam pahalagahan ang lahat. Napakabuti mo. Pero ang tanga ko pa rin noon. Pasensya na. Ayos lang, mister. Tapos na iyon. Mula ngayon, bubutihin na natin ang ating buhay. Wala na akong pakialam sa iba pa. Napakasama ko talaga. Asawa ko, huwag kang mag-alala. Ang parehong problema, hindi na maulit. Sa hinaharap, ibibigay ko sa iyo ang aking buong puso't isipan. Naniniwala ako sa aking asawa. Ang tanga-tanga naman niya. Kung nagkamali na ang isang lalaki minsan, magkakamali rin siya ulit. Sa mga lalaking nagkakamali, huwag nang magtiwala pa. Ang bawat salita niya. Abangan ang susunod na kabanata. Sige na, maupo na tayo at kumain na. Alaynan. Alaynan, ang sarap ng luto mo, Mrs. Basta gusto mo. Nga pala, may pulong ng mga shareholder ang kumpanya bukas. Kailangan mong pumunta.
Ilang taon na ba akong hindi nakikialam sa kumpanya? Bakit bigla na lang akong kailangan dumalo sa meeting? Hindi ko alam. Mukhang importante nga. Sige na, pumunta ka na lang. Para hindi mainis ang mga shareholder. Naiinis na sila. Susunod ako sa sasabihin ng asawa ko. Siyempre pupunta ako. Kailangan kong pumunta. Asawa ko, may inihanda akong sorpresa para sa iyo ngayon. Sana magustuhan mo. Sana magustuhan mo ito. Anong sorpresa? Malalaman mo pag umakyat ka na. Hello po, at Sinsin. Magkita na naman tayo. Lee King. Anong ginagawa mo rito? Siyempre, ako ang nagsabi sa kanya na pumunta rito. Hindi ba't nangako ka sa akin na magiging maayos ang buhay natin? Hindi pa nga umaabot ng isang araw. Nakikipag-ugnayan ka na naman sa kanya? Ganyang klaseng salita, ikaw lang ang magsasabi. Tanga lang ang maniniwala niyan. Siyempre naman, kami ito ni Kuya Tao, ang nag-ayos ng patibong para sa iyo. Niloko ninyo na naman ako. Wala eh. Sino ba ang may sabing madaling lokohin ka? Kaya, ang sinasabi mong sorpresa, panloloko rin pala sa akin. Hindi. Ito ay totoo. Darating na ang sorpresa. Sa pagpapasya ng mga stockholder, ang lahat ng shares ni Tang Sinsin ay ililipat na sa pangalan ni Eng Hizil. Abangan ang susunod na kabanata. Ikaw, paano ninyo nagagawa sa akin ito? Hindi ba ninyo nirerespeto ang aking ama? Tiethe, wala kaming pakialam. Ang alam lang namin, kung sino ang makakapagbigay sa amin ng pakinabang, ay siyang susundan namin. Tama, 5 taon na. Nangasiwa ka na ba ng kumpanya? Ano naman ang nagawa mo para sa kumpanya? Sumusunod lang kami kay Eng Hizil para lumago at umunlad ang kumpanya. Hizil. Sapat na ba ang sorpresang ito? Hindi, akin iyon. Huli na. Kung may sisihin ka, sisihin mo ang iyong sarili dahil sa sobrang pagiging tanga. Simula ngayon, ang kumpanya mo ay akin na. Zutao, hayop ka. Papatayin kita. Tanga. Nilalaro lang kita. Gusto ko lang makuha ang iyong mga shares. Ngayon, nakuha ko na. Hindi na ako magpapanggap sa harap mo. Sa susunod na linggo, magpapakasal na ako kay King. At Sinsin, tiyak na unawain mo kami. Di ba? Minamaliit ko pala kayong dalawa. Ngayon ko lang nalaman. Huli na. Hindi ka ba natatakot na baka bumalik sa'yo? Ang ginawa mo, may panahon pa para magsisi. Ganyan ka magsalita ngayon? Sino pa ba ang matatakot? Akala mo ba ikaw pa rin? Ang dating Tang Sinsin, huwag na nating patagalin pa ang usapan sa kanya. Guard, abangan ang susunod na kabanata. Guardia. Saan kaya nagpunta ang mga guardia? Bingi na ba sila? Kuya Tao, ano nang nangyari? Hindi ko rin alam eh. Ano nang ginagawa ng mga guardia? Gusto niyo pa bang magtrabaho? Maniwala kayo sa akin, sisibakin ko kayong lahat. Huwag ka nang sumigaw. Walang makikinig sa iyo. Ano nang ginagawa mo? Sino ang nag-utos sa iyong pakawalan siya? Hindi. Uy, ano ba nang ginagawa mo? Magandang araw po, Jimmy Tang. Tang, Direktor Tang, ano ang ibig ninyong sabihin? Ako ang inyong chairman ng Lupon. Ako ang may-ari ng pinakamalaking bahagi ng kumpanya. Maniwala kayo o hindi, mapapaalis ko kayong lahat. Huwag na huwag kayong mangangarap. Ano ang ibig mong sabihin? Napakasimple lang. Mula simula hanggang wakas. Hindi ka naman chairman. Hindi ka karapat-dapat at wala kang karapatan. Impossible. Nagsisinungaling ka. May hawak akong shares sa kumpanya. Ako ang chairman. Ganun ba? Pwede mo subukan. Tingnan natin kung ano ang kaya mong gawin bilang chairman. Epektibo ba? Ikaw ay tinanggal na sa trabaho. Bigyan mo ako ng 10 milyon. May proyekto akong kakausapin. Nababaliw na ba kayo? Ako ang may pinakamaraming shares. Nilagdaan ko rin ang kasunduan. Buksan ninyo ang inyong mga mata at tingnan. Gusto mo bang tingnan? Tingnan mo muna kung anong uri ng kasunduan ang iyong nilagdaan. Ipagpapatuloy. Gusto mo bang tingnan? Tingnan mo muna kung anong uri ng kasunduan ang iyong nilagdaan. Kasunduan sa paglisan ng walang anumang dala. Tang Sinsin, niloloko mo ba ako? Naman, mula pa sa simula, plano ko na to. Sino ba ang may kasalanan kung tanga ka? Hindi mo man lang napansin. Tang Sinsin, ang sama-sama ng loob mo, pero hindi pa rin iyon kapantay ng sa inyo. Ang kasunduan ay ikaw mismo ang nagpirma. Maghanda ka na sa wala kang makuha. Kuya Tao, tapos ano ang gagawin natin ngayon? Hindi ka naman talaga gagawa ng wala kang makuha, di ba? Ayos lang. Mayroon tayong mga shares. Nakalimutan mo na ba si Attorney Wang? Bago ito, pumirma tayo ng kasunduan sa proteksyon ng mga shares. Nakalimutan ko iyon. May bisa sa batas ang dokumentong iyon. Ang Tang Sinsin na ito, wala tayong magagawa sa kanya. Tang Sinsin, akala mo ba nanalo ka na? Matagal na naming inaasahan yan. Wala ka talagang magagawa sa amin. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw at si Wang Feng ay may pinirmahang kasunduan kay Attorney Wang, di ba? Paano mo nalaman? Abogado Wang, pumasok ka na.
Abogado Wang, sa wakas ay dumating ka na rin. Ibigay mo na sa akin ang pinirmahan nating kasunduan. Hahaha. Tang Singsin, nakikita mo ba? May hawak pa rin akong mga shares. Ano pa ang magagawa mo sa akin? Hindi ninyo inaasahan, ano? Matagal na naming inihanda ang aming plano, Gil. Matatalino nga talaga kayo. Sinabi ko na sa inyo, wala kayong magagawa sa amin. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang inyong pinirmahan ay isang kasunduan sa paglipat ng mga karapatan sa pagmamay-ari ng mga shares? Ipagpapatuloy. Ano ang sinasabi mo? Paano mangyayari iyon? Kasunduan sa paglilipat ng mga karapatan. Anong klaseng pagyayabang iyan? Hindi ako naniniwala. Buksan mo mismo. Tingnan na lang natin. Simula nang mapirmahan ang kasunduang ito, ang lahat ng mga share ay ililipat na kay Tang Singsin. Anong nangyari? Paano nangyari iyon? Ikaw na apelyido ay Wang. Hindi ka naman abogado ng nanay ko, di ba? Ano ba ang nangyari? Ipaliwanag mo sa akin ng malinaw. Tang. Magaling. Magkakasabwat kayo. Tama ka. Simula pa lang. Si Achoy. Wang ay tauhan ko na. Impossible. Abogado Wang ay tao ng nanay ko. Hindi ako lolokohin ng nanay ko. Nanay mo, hindi mo kaya sasabihin. Pagkatapos ng libing, tumawag sa iyo ang nanay mo, di ba? Paano mo nalaman? Panoorin mo ng mabuti. Anak, ako ang nanay mo. Ang iyong kaarawan ay Setyembre 1. Ang iyong puwet ay may nunal na hugis puso. Ang paborito mong pagkain ay adobong baboy. Nang ikaw ay 6 na taong gulang, nagkasakit ka ng malubha. Halos mamatay ka na. Lahat ng ito ay plano mo. Abangan ang susunod na kabanata. Lahat ng ito ay plano mo. Ang iyong ina ay pumanaw na noong nakaraan. Nangahas kang lokohin ako. Papatayin kita. Tang Singsin, ikaw na ang cute. Hintayin mo lang ako. Pagsisisihan mo ang lahat ng ito. Oh, pasensya na. Wala ka ng pag-asa. Habang buhay ka nang, nakalaan na mapapatay ng makinapantahi. Ano nang sabi mo? Buksan mo na lang at tingnan. Ang isa pang kasunduan, na pinirmahan mo, ano iyon? Mula sa araw na napirmahan ang kontratang ito, lahat ng utang ng Tang Group ay pananagutan ng taong pumirma rito. Tang Singsin, ikaw na cute na bata. Paano ka nagkaroon ng napakasamang puso? Mas mabuti pa ako kaysa sa iyo. Sa halip na magsalita ka rito, mas mabuting pag-isipan natin ng mabuti kung paano haharapin ang mga utang na ito. Abangan ang susunod na kabanata. Pinunit ko na ang lahat ng kontrata at nagmamaang-maangan. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Pasensya na. Nakalimutan kong sabihin sa iyo, ang mga dokumentong ito ay dumaan na sa proseso ng legal. Kaya walang silbi ang pagpupunit mo rito. Ikaw. King, ano nang ginagawa mo? Maliwanag na sinampal kita. Sumusunod ako sa iyo ng matagal na panahon. Tapos ito lang ang ibinigay mo sa akin. King, hindi ba't mahal mo ako? Ano ba ang mahal ko sa iyo? Kung mayaman ka lang sana, maaaring mahal pa kita. Pero dahil wala kang pera, wala kang halaga. Tapos na tayo. King. Huwag mo akong iwanan. Abangan ang susunod na kabanata. King. Huwag mo akong iwanan. Pakiusap, huwag mo akong iwanan. Kung iniwan mo ako, mawawalan na ako ng lahat. Bakit hindi kita iiwan? Dahil ba matanda ka na? Dahil ba hindi ka naliligo? O dahil ba kahit pagkain ay hindi mo mabili? Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Nakakasuka. King, ang cute mo naman. Papatayin kita. Binibining Lee. May nakalimutan ka ba? Ano, kung hindi ako nagkakamali? Pumirma ka rin sa kasunduan sa paglipat ng utang, di ba? Kailangan mong pagsabayin ang pananagutan kay isang tao. Tang Singsin, ikaw ang may sala sa akin. Dapat lang mamatay ang mga sakim. Kasalanan mo yan. Zhu Tao, hayop ka. Ikaw ang may kasalanan nito. Lalabanan kita. Sino sina Zhu Tao at Li Qingqing? Sila. Sino kayo? Ano ang pakay ninyo? Ano? Siyempre para utangin mo ang pera. Sumagot ka ng matino ngayon. Mababayaran mo ba ang perang iyan? Pera. Wala akong pera. Walang pera. Ikaw. Wala rin akong pera. Dalhin niyo sila sa akin. Anong ginagawa ninyo?
Huwag kayong lalapit. Bitawan ninyo ako. Bitawan ninyo ako. Walang pera. Marami akong paraan para mapabayad kayo at makuha ko kayo. Mrs. Mrs. Tulungan mo ako. Binibining Tang, tulungan mo ako. Kung dadalhin nila ako, tapos na ang lahat. Kasalanan mo ito, hindi na ako maniniwala sa kahit anong sasabihin ng mga lalaki. Iisa mang salita, at lalong hindi ako maaawa. Sa lalaking nagtaksil sa akin, ang inyong kalagayan ngayon, nararapat lang sa inyo. Swerte. Tang, muling mabuhay. Gusto kong mabuhay ng kakaiba.